Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, pinagdiriwang natin sa linggong ito ang kapistahan ng pagtatalaga ng Basilika ni San Juan sa Laterano at ang pagbubukas ng mga gawain para sa ating nalalapit na kapistahan. Upang maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang ang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Jesus, kaawaan mo kami. Nakaluklukan sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan mula sa mga buhay at piniling bato, ikaw ay nagtayo ng dakila at walang maliw na tahanan mo.
Pag-ibayuhin mo ang paglukob ng Espiritu ng iyong kagandahang loob sa iyong sambayanan, upang kami lalong sumulong bilang iyong lungsod ng kapayapaan sa kalangitan. Sa pamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, bumalik kami ng anghel sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito'y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo'y paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo, sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Sinabi niya sa akin, ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan, hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos nito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na abuti nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pangpang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito, ni mawawalan ng bunga, pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon. Ang salita ng Diyos. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya ay may tuwang dulot. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya ay may tuwang dulot. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit nasa dagat ang bundok mabuwal. Ay, Diyos, dakilang. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos, sa banal na templo ay ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira, ito ang tahanan ng Diyos na dakila, mula sa umaga ay kanyang alaga. Sa bayan ng Diyos, na dakila, batis niya ay may tuwang dulot. Nasa atin ang Diyos makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Ano man ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ikay hahanga. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya ay may tuwang dulot. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kayo ang gusali ng Diyos. Ayon sa kaloob ng Diyos sa akin, ako ang naglagay ng pundasyon bilang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpapatuloy ng pagtatayo ng gusali, ngunit maging maingat ang bawat nagtatayo, sapagkat wala ng ibang pundasyon na maaaring ilagay liban sa nailagay na
si Jesucristo. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking buhay na pinili ay pagpapalaing lagi ng ngalan ko'y manatili. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati, at mga namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, "Alisin niyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalala ng kanyang mga alagad na sinasabi sa kasulatan, "Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko." Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, "Anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?" Tumugon si Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw." Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, pinagdiriwang ng simbahan, hindi natin ipinagdiwang ang Sunday ngayon. Kung hindi ang pinagdiwang natin ay ang kapistahan ng pagtatalaga ng palasyong simbahan sa Laterano sa Roma. Mga kapatid, ang simbahang ito, yung St. John Lateran Basilica, ay ang sariling simbahan ng Santo Papa sa Roma. Hindi yung St. Peter's Basilica, kung hindi ito. Kaya po mahalaga po itong simbahan na ito at tunay naman na mahalaga lahat ng simbahan. Nung tayo po yung maliliit pa, kung maaalala natin mga kapatid, tinuro sa atin na ang salitang church ay dalawa. May capital C at may small c. Ano ba yung capital C? Yung pag sinabing church na capital C, ang simula, ang ibig sabihin nun, tayong mga nananampalataya. Kapag ka binanggit yung church na nagsisimula sa small letter C, ang tinutukoy yung gusali kung saan nandoon yung church na capital C. Pero mahalaga pareho itong dalawang aspeto na ito ng pagiging simbahan.
Pupunta muna tayo dun sa una, dun sa church na may capital C. Ang sabi po ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, mga kapatid, tayo ay banal sapagkat nananahan sa atin ang Diyos. Tayo ang templo ng Espiritu Santo. But does it mean na kapag nananahan sa atin ang Diyos, hindi na tayo magsisimba? May mga marinig kayong ganyan, nasa heart ko naman si Lord. Bakit pa ako magsisimba? Pwede naman ako magdasal sa bahay, diretso ako sa Kanya. Diyan pumapasok ngayon yung small letter C na simbahan na pinupuntahan natin, mga bisita na pinupuntahan natin. Mga kapatid, may tanong ako sa inyo. Ang tubig ba nasa lahat ng lugar? Ibig sabihin, moisture is in the air, everywhere. Di ba? Kahit saan magpunta sa buong Pilipinas, sa buong mundo, may tubig. It's either in the form of liquid water or yung moisture na hindi natin nakikita. Pero pag nauuhaw ka, ngumanganga ka lang ba para maibsan yung uhaw mo? Hindi. Mukha kang tanga nun. Hindi ka nganganga kahit na nasa paligid mo ang tubig. Saan ka pupunta? Punta ka sa refrigerator, bubuksan mo yung rep, kukuha ka ng tubig, iinom ka. O kaya kukuha ka sa gripo, bubuksan mo yung gripo, iinom ka. O kaya sa poso, any source of water. So, hindi ibig sabihin na nakapaligid sa atin ng tubig, pwede na tayong kumuha ng atin pong iinumin para maibsan ang ating uhaw. Ganon din, mga kapatid, sa buhay pananampalataya. Ang Diyos ay nasa lahat ng lugar. Alam natin lahat yan. God is omnipresent. But He is especially present inside the churches. Bakit, mga kapatid? Sapagkat sa loob ng simbahan, ipinagdiriwang ang Santa Misa. Nandun ang Diyos. Sa loob ng simbahan, ibinibigay ang mga sakramento. Kumpisal, binyag, kumpil, kasal, libing sa... Hindi, Eucharistia yun eh. Ano pa ba? Ordinations. Doon ginagawa sa loob ng simbahan. So, parang pagtitingnan natin, mga kapatid, yung concentration ng biyaya ng Diyos, doon mo makukuha sa loob ng simbahan. Alam niyo po, mga kapatid, may sinabi na maganda si Bishop Dennis. Sinabi niya, ang itsura ng isang simbahan is a reflection of the people who go there. The condition and appearance and state of the church, small c, is a reflection of the church, capital C, who goes there. Pag maganda ang inyong simbahan, ibig sabihin, aktibo ang mga tao sa buhay pananampalataya. Kapag hindi maayos ang simbahan, ibig sabihin, may problema. Pero mga kapatid, hindi nagiging banal ang simbahan dahil sa magagandang ayos nito. Hindi nagiging banal ang simbahan dahil sa mga taong nagsisimba. Kanino nagiging banal ang simbahan? Dahil sa Diyos. Nagiging banal ang tao dahil sa Diyos. Nagiging banal ang lugar dahil sa Diyos. Pag pinagsama natin itong dalawang aaral na ito, mga kapatid, ng church na capital C at church na small c, yung mga tao at yung building, makikita natin na present ang Diyos sa simbahan sa 5 bagay. Christ is present in the church dito sa 5 bagay nito. Una, sa Eucharistia, number 1. Pangalawa, sa paring nagmimisa. Mind you, sa pagka nagmimisa kami, we are acting in the person of Christ. Secondly, the presence of Christ or the presence of God is felt sa salita ng Diyos. And then lastly, ang presensya ni Kristo o ng Diyos ay nananatili sa simbahan sa pamamagitan ng mga taong nagsisimba. So, if you come to think of it, itong lugar na to ay punong-puno ng presensya ng Diyos. Dahil sa inyo na bininyagan, dahil sa Eucharistia, dahil sa salita ng Diyos, at dahil sa mga paring nagbibigay ng mga sakramento. Mga kapatid, pahalagahan po natin ang ating mga simbahan.
Huwag natin itong hayaang masira. I mean the physical church and the people of God. Huwag nating hayaang magkahiwa-hiwalay, magiba ang simbahang bato at magiba ang simbahang tao. Kung ang mangyayari, mga kapatid, ay magkakawatak-watak tayo, magkakawatak-watak ang katawan ni Kristo. Mga kapatid, sa araw na ito, pinasisimula natin ang mga aktibidades at mga gawain para po sa ating nalalapit na piyesta, 1 month before the fiesta. Ito po ang ating opening salvo. Nawa, mga kapatid, itong pagpapasinaya ng ating pong kapistahan ay maging kasangkapan ng Panginoon, hindi lamang para maging masaya ang fiesta, kundi para mabuo ang ating sambayanang Kristiyano. Tayo po ay hindi pagganap na parokya, tayo ay tinatawag na inihahandang parokya. Magiging ganap na parokya lang tayo kung tayo po yung magkakabuklod-buklod at mabubuo kay Kristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang na Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroonan ng yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon naming Pastol, pakinggan mo ang daing ng iyong bayang Pilipinas na ngayon naglalakad sa lambak ng kadiliman. Lumalapit kami sa iyo ngayong araw gaya ng isang tupang nahulog sa bangin, kumakapit ng mahigpit sa isang marupok na sanga at humihingi ng saklolo. Ang atin pong itutugon, iligtas mo kami, Panginoon, sapagkat kami nalulunod. Iligtas mo kami, Panginoon, sapagkat kami nalulunod. Tulad ng mga awit sa salmo, dama naming lumulubog sa kumunoy. Nilulunod ng baha ang katiwalain, ang mga magnanakaw ay nagmamayabang sa kanilang kayamanan, gaya ng propeta Jeremias na nabuon sa putik ng balon. Inaamin, O Panginoon, may durog na pusong nagsisisi. Kami nagkasala laban sa Panginoon, naging suwail at hindi namin pinakinggan ang kanyang tinig. At kami rin, O Diyos, sa maliliit man o malalaking pagkukulang, ay naging dahilan sa paglaganap ng dilim. Sa pag-aabot ng lagay ng picture at sa pulis trapiko, sa pagtanggap ng papalaganap ng kasinungalingan at peking balita, sa pagtanggap ng mga donasyon mula sa mandarambong at mapag-abuso, sa pananahimik sa harap ng kawalang katarungan, alang-alang sa kaginawahan. Patawarin mo kami, Panginoon, sapagkat hinayaan namin ang masama ay maghari sa aming lipunan. Nilulunod kami, Panginoon, ng mga kalamidad, baha, lindol, sunog, bagyo. Ngunit higit pa rito ang mga sugat na gawa ng aming sariling kamay. Ang kahindik-hindik na mga insertion sa budget na nanagkait ng pondo para sa kalusugan, edukasyon at kapakanan ng mga mahihirap, ang mga proyektong depektibo sa umahadlang sa tunay na pag-unlad. Pagalingin mo Na mga pamilyang politiko na magmamanatili sa bayan ng kahirapan, isang bansang sagana sa buwis, ngunit mananatiling dukha, umaasa lamang sa ayuda. Pagalingin mo ang aking bayan, O Panginoon.
Minsan mong ipinahayag kung ano ang mabuti at hinihingi mo sa amin, ang gumawa ng katarungan, umiibig sa awa at lumakad ng magpakumbaba kasama mo. Kami nabigo, ngunit hindi kami nawala-nawan ng pag-asa, sapagkat sinabi ni Apostol Pablo, ang pag-asa ay hindi nagbubunga sa pagkabigo, sapagkat pag-ibig ng Diyos ay binuhos ng ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Halina, Espiritu Santo, baguhin mo ang mukha ng daigdig, baguhin mo ang puso ng aming bayan. Hipan mo kami ng tapang na bumangon laban sa kasakiman at kapangyarihan bilang simbahan at templo ng Espiritu Santo, at gisingin mo na kumalinga, magmalasakit, mahabag at magmahal ng walang kondisyon. Ang kaligtasan ng pinakamahina, hindi lamang ng pinakamalakas, ang maging tanda ng aming pagkatao. Pagkalooban mo kami ng lakas upang magtayo ng isang bansa na puno ng katotohanan, katarungan at habag. Ama, dinggin mo sa pamamagitan ni Kristong anak mo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. San Juan Bautista at San Juan Evangelista, ipanalangin ang aming bayang Pilipinas. Amen. Bigay mo.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahaing ito at ipagkaloob mo sa mga nananalig sa iyo ang lakas na dulot ng pakikinabang sa mga inialay dito. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Minarapat mong manahan sa bahay dalangin ang itinayo para sa iyo upang kami mahubog mo bilang tahanan ng iyong Espiritu na maikapagkakapuri mo sa pagdadaglay ng iyong sariling kariktan. Itinalaga mo sa iyong kabanalan ang gusaling kababanaagan ng iyong tinipong sambayanang kaisa ng anak mo palagi, nang makapagpaluwal ng mga kasapi na sa iyo'y sasapit ng maluwalhati. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal, sapagat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ng iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng anang iyong anak at aming Panginoong Hesukristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pagakyat sa kalangitan. Samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan, kaya bilang pasasalamat ngayon aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay pakipagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana kaysa ng Ina ng Diyos ang mahal na Birheng Maria, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol, mga martir, at kaysa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa kasama ng iyong lingkod na si Papa Leon, ang aming Obispo Dennis, ng tanang mga obispo at buong kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang kahilingan ng iyong angkan na ngay tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawad mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala,
sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salitang mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, niloob mo ang lungsod ng kapayapaan sa langit ay aming mabanaagan sa nakikita naming sambayanan mo sa lupang ibabaw. Ipagkaloob mong sa aming pakikinabang kami panahanan ng iyong kagandahang loob at ang tahanan ng iyong kadakilaan sa langit ay aming mapasok. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon po ay gagawin natin ang pagbabasbas ng imahen ng Immaculada Concepcion. Ama naming makapangyarihan at walang hanggan, hindi mo kami pinagbawalan na mag-ukit at magpinta ng wangis ng iyong mga banal na lingkod, nang sa gayon, pag aming pagmamasdan sila na aming makalupang mga mata, ay maalala namin ang kanilang banal na buhay at sumunod sa kanilang yapak at halimbawa. Kalugdanawang basbasan at pabanalin ninyo itong mga imaheng ito na gawa sa alaala at karangalan ng mahal na Birheng Maria, ina ng iyong bugtong na anak at ng aming Panginoong Hesukristo, at ang lawa ang lahat ng magbigay pugay sa mahal na Birhen sa presensya ng larawang ito, pakundangan sa kanyang biyayang natamo, ay magtamasa ng iyong grasya sa buhay na ito at walang hanggang kaluwalhatian sa susunod. Inihiling namin ito kay Jesucristong aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Na ialay ng banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.